Wala naman alam ko talaga kung ano nangyari kay tatay. Kahit balita lang. Sa tagal na eh. Hindi ba lang siya nagpaparamdam sa atin? Kaya trinay ko pa rin na i-push. Yun, nag-transition ako into theater. Dahil una-una, nai-express ko yung nagawa ko siyang outlet na nakaka-arte pa rin ako, na ilalabas ko yung emotions ko. At the same time, kumikita. So, yun. Tapos, ganong time, nagtatry na din ng iba't ibang side hustles. Ganyan. Isa sa mga pinakamalaking pagsubok sa buhay mo yung nawala yung pinaghirapan mong pera. Paano ba nangyari yun? Kwento sa akin, bumili si mama ng bahay na Using your money. using my money. Binili niya sa ninang ko. Magkano yun? I'm not sure kung magkano talaga yung naibigay, but the worst nung bahay parang nasa 2.5, ganyan, to 3. So, natira naman namin yung bahay for a long time. Pero nung namatay yung ninang ko, biglang may pumupunta sa amin sa bahay, yung mga anak nila, yan, ganyan, na binabawi yung bahay. Parang sinasabi na may irregularities nga, ganyan. So, ang sabi ni mama, naloko siya na wala yung tamang titulo, ganyan. But then, growing up, yun yung pinaniwalaan ko nung panahon na yun. Pero growing up, syempre, nagtatanong din ako sa sarili ko na bakit namin hindi nailaban sa legal kung totoong fully paid, kung ganyan. Baka meron ding stories behind that. Pero hindi ko na siya hinanapan ng sagot nung panahon na yun. Ang kailangan na lang is solusyon. So, nung panahon na yun, at wala akong matakbuhan, na bakit ako pa rin yung kailangang humanap ng solusyon. Kasi mga kapatid ko, wala rin naman silang kakayahan. And I understand that. Yung tatay ko, bakit wala? Bakit walang sumasaklolo? Bakit hindi man lang inalalayan si mama? So, nung punto na yun, naggalit ako sa kanya, tinatry ko rin intindihin kung saan siya nagmumula. Kasi upon growing up, wala naman ako nakita na talagang sobrang sama. Maaga akong naghanap ng attention sa iba, maaga akong hindi lumandi Parang affection yung hinanap ko So, but by that time, 13 years old ako, meron na akong girlfriend nun. So, sila yung nakasagip sa amin dahil may extra silang bahay. So, kung wala silang extra bahay, baka hindi ko alam kung anong nangyari sa amin after So, that. pinalayas kayo sa sarili ninyong tahanan? Yes. So, Oh my gosh. tas walang naibalik na pera kahit magkano. Anong naging epekto nun sa'yo? Siyempre, una, nawalan ako ng confidence, unang-una. Siyempre, para lunukin mo yung ego mo na makitira ka sa jowa mo pa lang, di ba? Tapos, alam mo naman na ilang taon pa lang kayo, ganyan. Pagdating namin doon, siyempre, hindi naman magandang bahay yun, hindi naman siya sa maayos na subdivision, ganyan. So, nagulat yung mga tao na bakit ako lumipat doon, tapos hindi magkasya yung gamit namin, kaya doon nagsimula na mga awards ko, kung saan nakasalampak lang, so may mga nasirang gamit, may mga maraming nanakaw na gamit. Pero sa sarili ko, nung panahon na yun, tinanggap ko na lang na hindi na ako artista level. So, naghanap lang ako ng ibang mga means of income. Yun, nag-try kami yung sa Changi-Changi, ganyan. Yun yung mga unang na-try kong negosyo, mga ganyan. Kasama din yung partner ko that time. Nag-call center ako after ko mag-ALS, nag-enroll ako para mag-computer science for the vision na makapag-corporate world na. So habang nag-aaral ako, nagte-theater ako para may income pa rin. Hindi rin naman nag-work na yung theater lang yung income. So ginamit ko agad yung natutunan ko doon sa school to apply. Kaka-18 ko lang, sabi ko 18 na, pwede na ako trabaho. So nag-apply ako for call center. BJ, nung mga panahong iyon, hindi mo ba naitatanong sa sarili mo, bakit lagi na lang ikaw? Tinatanong ko, pero kaya nga hinahanap ko yung tatay ko noon na bakit wala akong makasaluhan. Pero nung nakita ko na siya, nakita ko na kailangan ko na talagang mag-step up. Ako na talaga to. Ako na talaga, lagi na talaga ako. So in spite of everything, napatawad mo pa rin? Yeah.